how to know kung siya talaga yung right person for you. Because trust me, sometimes and most of the time, yung inaakala mo na para sa'yo, it turns out na hindi pala. Maraming mga artista na ganito, nagpakasal na, nag-enjoy naman sila 1, 2, 3 years and then naghiwalay din. Akala nila siya talaga. And meron ding situation na akala mo siya yung pinaka-worst na para sa'yo. Sometimes na partner mo na ngayon, siya yung hindi sana siya. Sana yung isa na lang yung pinili ko, yung ex ko na lang ang pinili ko. Sana hindi na lang siya. But it turns out na siya talaga yung para sa'yo. So, paano mo malalaman or ano ang dapat mong gawin? Ito na lang mas maganda. Ano ang dapat mong gawin to make that worst person sa buhay mo to become the right person and the best person na magmamahal sa'yo? Sasagutin ko yan, i-share ko yan sa video na ito. I'm very confident, malaki at marami po kayong matutunan sa video na ito. Stay tuned lang, panoorin nyo hanggang sa last part. And of course, let me ask you a favor, please comment down, please like and share this video para marami pa tayong ma-reach out. Please subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe at maraming salamat. God bless you all po. Let's go! So, gusto ko lang i-share sa inyo about sa personal na buhay ko. Because sa una, akala ko yung wife ko, maybe ganun din siya sa akin, is that hindi siya yung para sa akin. Hindi siya yung right person para sa akin. Of course, she's beautiful, she's sexy, pero may mga karakter, may mga ugali siya at almost mas maraming bagay na hindi kami magtugma o hindi kami mag-agree. And most of the time, palagi kami nag-aaway. And I asked the Lord, change my partner. Hindi ata siya yung para sa akin. So, especially nung nagli-live-in pa kami, I don't encourage you na mag-live-in. Ano po? Pero sa amin kasi noon, no choice. Lockdown, meron na kaming baby and I know that that's not good. But by mercy and grace of God, nagpakabasal kami and then inaayos ang lahat. But I don't encourage you na mag-live-in. So, nung nag-live-in kami, almost hindi kami mag-agree. Even yung family niya ayaw sa akin. And sometimes, pati yung family ko, ayaw nila. But not technically na sinasabi nila, pero parang ayaw. So, I thought sa una, Lord, hindi ata siya yung para sa akin. Kaya ako no, dumidiskarte pa ng iba, nagsa-side chick. Yes, hindi ko binabrag because those all are, foolishness and nakakahiya. Pero, gusto ko lang na maintindihan nyo na sometimes, yung akala mo na hindi para sa'yo is that siya pala yung para sa'yo. So, ganun yung nangyari. Sabi ko, Lord, alisin mo na siya sa buhay ko kung hindi siya para sa akin. And sabi ko, Lord, baguhin mo po siya. Alam mong ginawa ng Pinoon, binago niya ako. At nung binago niya ako, unti-unti ring nagbago yung partner ko. Hanggang sa ang Panginoon na mismo, yung nagtrabaho sa amin, hanggang sa inayos niya. Hanggang sa na-realize ko, teka lang, she is the right person for me. She is my wife. She is who she is. She is the one that God destined for me. Kasi maraming nabago sa kanyang characters. Dahil marami nang nabago sa kanyang karakter, almost nag-a-agree na kami sa mga bagay-bagay. And trust me, dati, kung bihira lang na hindi kami mag-away sa isang linggo, ngayon, bihira na may pag-aaway sa isang linggo. Once a month, maybe pa. Yes. And it turns out na it's all working. It's all working for our good. And sabi ko, ganun pala. Sometimes, yung akala mo na hindi siya para sa'yo, God can change him or change her para maging right person for you. And sabi ko, Lord, you're so good. You're so good to me. Even also, example also is that yung magulang ko. Of course, lumaki ako sa broken family. Especially yung mga kuya at mga ate ko, talagang na-experience nila yung pinaka-worst na season ng family namin. Kasi bisyo dito, bisyo doon, alak, uwi yung papa ko, bugbugin yung mother ko. And then, I heard sometimes story ng mother ko na gusto niya niyang iiwan. Gusto niya niyang iiwan ang aking father, but because of us, hindi.
And I believe sa kanyang puso, sabi niya, this is not the right person for me. Hindi siya para sa akin. Bakit niya ako sinasaktan, binubugbog, ina-abuse? But it turns out that God changed my father, and then naayos yung family namin. Yes, naayos, na-restore. God saved my family. God restored my family. Yung kuya ko na parang black sheep sa amin, last year, he received Jesus. Hanggang ngayon, nagbago na siya. Wala nang bisyo. Nakafocus na lang siya sa trabaho, sa farming, sa ibang bagay, sa fishmans. And sabi ko, Lord, you can able to change a person to become the right person sa isang tao. So, I believe ganun din sa'yo. That you think na yung partner mo ngayon is not the right person. Sana yung ex mo na lang. Sana yung iba na lang. O, di ba? Yung ibang nanligaw na lang sa'yo, o yung iba na lang pinili mo. Kasi ganyan yung nangyayari sa inyo. Panay-away, panay-problema, ganito siya. Ang dami mong reklamo. Yet hindi mo nilalapit sa Panginoon because God can change your man or your woman. It turns out to be the right person for you. Okay ba? So, ganun na ganun, kaibigan. So, I encourage you mga kapatid, especially sa mga married na, that pray for your partner. Yan na tinasabi mo na worse, na kinukumpara mo sa iba, baka siya yung the best na para sa'yo. Hindi niya lang nadidiscover at hindi mo lang nadidiscover kasi bitter ka masyado. Masyadong sobra na yung sakit kasi na nararamdaman mo. That is why you cannot even pray for him. You cannot even pray for her. Okay? But at least try na ilapit sa Panginoon. And I believe 100% God will change your life. God will change your partner to become the right person for you. Okay? So ngayon, sa mga nagbabalak pa lang na pumasok sa relationship at naguguluhan kung paano nyo malalaman na pinadala talaga ng Panginoon yung partner nyo. Of course, may mga senaryo that God will send someone and you will know it. There's an inner voice na alam mo na para talaga siya sa'yo. Pero may circumstances na just like the Bible that I believe yung anak ni Abraham na sa Isaac, pinadala nila, inutusan nila ang kanilang servant to look for Isaac's wife. So, tignan mo, hindi si Isaac ang naghanap. And it turns out na yung hanapan niyang asawa is that talagang siya yung pagiging asawa niya. So, sometimes, I believe that nasa iyo din pa rin yung choice. Of course, piliin mo kung yung tipo ng lalaki or babae na nagagandahan at nagagwapuhan ka, yung makukontento ka. Hindi yung siya na kasi wala namang ibang no choice. Wala namang ibang choices siya na. No. Choose someone na kung saan nakukontento ka sa kanyang itsura, sa kanyang katawan, kasi of course makaka-affect yan sa relationship nyo, of course makaka-affect yan sa sex life nyo. So piliin nyo. And then may mga ibang bagay, kung gusto mo ng lalaki na provider pero hindi gaanong sweet, then yun yung pipiliin mo. Okay? At I believe may mga standard ka, then yun yung piliin mo. If it will not fit sa mga ganyan, then wag siya yung piliin mo. At the same time, I encourage you, although God can change a person, pero hanggat maaari ay wag mong piliin yung mga lalaking babaero na, yung mga lalaking sugarol, yung mga lalaking maraming bisyo, yung mga lalaking abusive, yung mga lalaking walang goal sa buhay, because you will struggle for sure. 100%. Mag-i-struggle ka yan, and what if hindi mo alam yung ginagawa mo? So mag-i-struggle ka na hanggang mamatay ka. I'd rather choose a man na responsible, choose a man who loves me and not abuse me, choose a man na, according sa standard mo. Choose a man according to moral and character, preferences. And the rest is that allow God to change it. You'll never, ever look or see someone or makahanap ng perfect na partner. Ever. Never. But God, sabi ngo, can able to perfect your partner. Pero, please, piliin mo yung mas the best naman. Yun siguro ang masasabi ko na way kung paano mo maispatan or paano mo mahanapan or paano mo malalaman yung right person na para sa... Piliin mo yung the best. Piliin mo yung gusto mo. Piliin mo yung sinasabi ng puso mo. Okay? Na nababakapan ng kanyang ugali, ng kanyang karakteristik. At yung mga ibang preference mo about sa lalaki. And I believe kung ano yung kulang, God can fill it. God can supply it. God can change it if you allow God. Okay? Sabi nga sa Bible, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct
your path. So that's it. I hope po na meron kayo natutunan. I hope po na na-bless kayo. Please share this video. Please like, comment. Kung meron kayong naintindihan, please comment down below. I'm blessed, kuya.